Hello po, good morning po sa ating lahat. Isang maligayang Pasko po. Ngayong Pasko ay inaalala natin ang pagsilang ni Jesus dito sa mundo. Sapagkat dahil sa atin kung bakit si Jesus ay isinilang. Sabi po ng ating tagapagpaawit kanina, talagang salamat na may Diyos, may Jesus, na ipinadala ang Panginoong Diyos para sa atin. Dahil sa ating mga kasalanan, sino tayo? Ano po? Sino tayo? Talagang kung titingnan natin ang ating sarili ay wala. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ipinadala niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Kaya ang Pasko ay hindi tungkol sa anumang mga handa o regalo. Ang iba ay nababagabag, ano kaya ang aking ibibigay? O ano kaya ang aking matatanggap? Kundi ito'y palaging tungkol kay Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Napakabuti ng Panginoon dahil naririto tayo ngayong umaga upang muling makinig, matuto at mapagpala ng kanyang mga salita. Ilan na pong araw tayo? Ilan ng umaga tayo ngayon? 4. Lilima na. Okay, sino po ngayon dito ngayong umaga ang mga senior na? Sino pa po ang medyo malayo-layo pa? Oh, may nataas din doon sa huli. Sino ang malapit-lapit na? Yan. Sino naman po ang mga takot namang tumanda agad? O di kaya naman ay takot na tumanda mag-isa. Sabi po, life is short. Lahat ng tao ay tatanda. Aminin man natin o hindi, isa sa pinakamahirap o pinangangambahang bahagi ng buhay ay ang pagtanda. Lalo na sa panahon ngayon kung saan ang mundo ay tila nagbibigay ng mas mataas na halaga at pansin sa mga kabataan. Sa lakas, sa sigla, at sa protektibong katawan. Madaling magtanong ang isang tumatanda, may saysay pa ba ako? May halaga pa ba ako? May makikinig pa kaya sa akin? At kapag narinig po natin ang salitang pagtanda, agad pumapasok sa isip ang panghihina ng katawan, pagdami ng nararamdaman, pagkalimot, pag-iisa, o minsan ay pakiramdam na wala namang talagang halaga. Marami pong natatakot na tumanda. Hindi dahil nadadagdagan ang edad, ay ako ngayon ay 65 na, ay ang bilis pa naman panahon, mamaya 70 na. Hindi po dahil sa numero, kundi dahil sa pangambang baka wala ng kabuluhan ang mga natitirang araw sa kanilang buhay. Ngunit mga kapatid, napakaganda ng layunin at pananaw ng Diyos pagdating sa pagtanda. Sapagkat ang pagtanda ay hindi dapit hapon ng buhay. Hindi ito pagtatapos, kundi isang natatanging panahon para lumalim ang karunungan, mas tumibay ang pananampalataya, at mas luminaw ang pag-asa sa hinaharap. Sa Biblia po ay may isang napakagandang larawan ng ganitong uri ng pagtanda. Ang buhay ni Ana, ang propetisa. Si Ana ay pinakilala bilang isang matandang balo. Walang asawa, walang anak, nag-iisa sa buhay. Maraming tao ang nag-iisip na ang ganitong kalagayan ay kahabag-habag at tila wala ng direksyon. Marahil may mag-iisip na tapos na ang pinakamagandang bahagi ng kanyang buhay. Wala nang maiiambag. Sa halip na ang katandaan o ang pagiging balo ang magpabagsak sa kanya upang sumuko na lang sa buhay,
ito pa ang nagdala sa kanya ng pinakamakabuluhang panahon ng paglilingkod. Kaya nga ngayong umaga po, pagbubulayan natin ng isang napakahalagang tanong. Paano ba natin gugugulin ang ating pagtanda? Paano natin gugugulin ang ating pagtanda? At para naman sa mga kabataan at nasa kalagitnaan pa ng lakas, paano natin maihahanda ang ating mga sarili upang kung dumating ang panahong iyon, tayo ay tatanda ng may layunin, may saysay, may kabuluhan. Minsan sasabihin, ay ang layo pa naman. Ang bata-bata ko pa, saka na ako mag-aayos ng aking buhay. Pero hindi po. Nawa yung mga kabataan lalo ay tumanda ng may layunin, may saysay at kabuluhan ang buhay. Buksan po natin ang ating mga Biblia o ating batayang talata sa Lucas 2:36 to 38. Lucas 2:36 to 38. Naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayoy 84 na taon na siyang byuda. Lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpasalamat sa Diyos. Nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Paano ba natin gugugulin ang ating pagtanda? Una, gugulin ang pagtanda sa pag-asa sa Diyos. Gugulin ang pagtanda sa pag-asa sa Diyos. Ang sabi po sa Lucas 2:36 to 37b, naroon din sa templo ang isang propetang babae na ang pangalan ay Ana, anak ni Phanuel at mula sa lipi ni Asher. Siya'y napakatanda na. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at ngayoy 84 na taon na siyang byuda. Ipinakilala ng Biblia na si Ana ay napakatanda na. Ano po yung sa atin ang napakatanda na? Anong edad na yon? 100? 90? Ang sabi po sa NIV, she was very old. Napakatanda na. At maliban doon, siya ay nabiyuda ng maaga. 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa. Ang dali naman ano po, 7 taon lamang. At ngayon, 84 na taon na siyang byuda. Ayon po sa pag-aaral sa kulturang Hudyo o Jewish culture, ang edad sa pag-aasawa noon ng mga babae ay 13 to 15 years old. At kung si Ana po ay nag-asawa sa edad na 15 years old, at 7 years lamang silang nagsama ng kanyang asawa, ibig sabihin, 22 years old lang siya ay balo na. Sa ating panahon ngayon yun ay kasagaran pa. Napakabata pa. At ngayon siya ay 84 years old. Ibig sabihin, siya ay nanatiling balo sa loob ng 62 years. At ang katotohanan, sa loob ng 84 na taon na yon, ay hindi na siya muling nag-asawa. Minsan may mga biruan, pag namatay ako, mag-aasawa ka pa. Sabi ko ay, titingnan. Kung titingnan natin ang naging buhay ni Ana, ito'y talagang napakalungkot. Maaaring napakarami niyang pinagdaanan. Pangungulila, kalungkutan,
subalit hindi mapait ang kanyang puso. Sa halip, pinili niyang kumapit sa pag-asa sa Diyos. Hindi niya hinayaan na ang pait ng buhay ang magdidikta ng direksyon ng kanyang katandaan. Simula nang mabalo si Ana, mas pinili niyang mamalagi sa presensya ng Diyos. Pinili niyang ipagkatiwala ang kanyang buong buhay sa Diyos. Hindi dahil wala na siyang pagpipilian, kundi dahil kinilala niyang ang Diyos ang hindi nagbabago, hindi lumilimot, at tapat na tagapagtaguyod ng mga mahihina. Kaya araw-gabi siyang nasa templo upang manalangin. Ang kanyang araw ay nagsisimula at nagtatapos sa pananalangin. At ang kanyang mga luha, mga kabigatan, pagnanais, mga pangangailangan ay hindi niya itinatago sa kanyang sarili. Bagkus, ito'y isinusuko niya sa Diyos sa pamamagitan ng taos-pusong pakikipag-usap sa Kanya. Katulad ng sinasabi sa unang Timoteo 5:5, ang sabi po, ang biyuda na walang ibang maaasahan sa buhay ay sa Diyos na lamang umaasa. Kaya't patuloy siyang nananalangin araw at gabi. Ang salitang patuloy siyang nananalangin araw at gabi ay hindi lamang nagpapahiwatig ng madalas na pananalangin, kundi isang malalim na larawan ng isang pusong nakaperme sa Diyos. Kumusta po ang ating puso? Saan nakaperme? May isang malalim na larawan ng isang pusong nakaperme sa Diyos. Isang buhay na hindi tinutulak ng takot, kundi iniaangat ng pananampalataya. Isang buhay na kahit walang sapat na material na yaman o suporta ng tao, ay mayaman naman siya sa presensya at sa malasakit ng Diyos. Kaya sa loob ng mahabang panahon, masasabi kong never naramdaman ni Ana na pinabayaan siya ng Diyos. Palagi niyang nararanasan ang pagkalinga at pagmamahal ng Diyos. Katulad po ng sinasabi sa Awit 68 verse 5. Awit 68 verse 5, ang Diyos na naroroon sa tahanan niyang templo, tumitingin sa ulilat sanggalang ng mga balo. Ang Diyos bilang mapagkalinga at mapagmahal na Ama, ay hindi inaalis ni minsan ang kanyang paningin sa mga katulad ni Ana. Siya ang nagbibigay katarungan, kumakampi sa inaapi, nagpapanumbalik sa tama, at nagpaparusa ng patas. Ang Diyos ay hindi malayong Diyos. Ang sino mang lalapit sa Kanya ay makakasumpong ng Kanyang presensya. Batid ng Diyos ang lahat. Nakikita niya ang lahat. Kaya naman, alam ni Ana na kung sa Diyos niya ibibigay ang kanyang buhay, hindi siya pababayaan ng Diyos. Kaya mas pinili niyang sa Diyos magpakupkop, sa Diyos humingi ng pag-asa. Dahil ganoon ang lalim ng kanyang longing sa Panginoon. Isang napakagandang halimbawa ang naging buhay ni Ana, na kahit sa pagtanda, ang buhay ay dapat ginugugol sa patuloy na pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Ano man ang sitwasyon na pagdaanan at maranasan, sa Diyos natin patuloy na hanapin ang tunay na kasiyahan, kagalakan, at kasapatan. Sa kanyang pangungulila, hindi niya hinanap sa mundo ang kasiyahan o anumang kaligayahan, kundi sa Diyos mismo. Kasi minsan alam natin, ang alam ng iba, na ang kaligayahan talaga ay masusumpungan sa labas. Pero si Ana, hinanap niya mismo ang Diyos. Kaya naman kahit hanggang sa katandaan
ay inakay siya ng Diyos sa isang mabunga at mabiyayang buhay. Inakay siya ng Diyos sa isang mabunga at mabiyayang buhay. Walang nasayang na panahon sa buhay ni Ana. Hanggang sa kanyang pagtanda ay patuloy siyang ginagamit ng Diyos. Naranasan ni Ana ang pangako ng Diyos na sinabi niya sa Isaiah 46 verse 4, "Ako ang inyong Diyos, iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda." Tingnan daw ninyo yung katabi nyo, sino yung may maputi ng buhok. Never pinabayaan at pinagkulang ng Diyos si Ana. At never din ni Ana namang naramdaman na may kulang sa kanya. Dahil sa Diyos niya inilagak ang kanyang buong pag-asa hanggang sa kanyang pagtanda. Kung titingnan po natin ngayon ang mundo, maraming tumatanda ang lito. Naririndi. Matanda na ako. Litong-lito. Puno ng pag-aalala, puno ng pangamba ang buhay. Maraming takot. Takot na maiwan mag-isa. Takot na baka wala nang mag-alaga pa. Ngunit huwag po tayong mag-focus sa ating mga sarili. Tumingin tayo sa Diyos na marunong at nakababatid ng lahat ng bagay. Si Ana, kahit hindi siya nakapag-asawa pa muli, kahit wala siyang naging anak, hindi siya napuno ng takot at pangamba. Sapagkat alam niyang ang Diyos ay sapat na. Amen po ba yun? Ang Diyos ay sapat na? Amen. Kaya't ito ang tandaan natin mga kapatid. Ang pagtanda ay hindi dapat gugulin sa takot, kabalisahan. Gugulin ito sa pagtitiwala at pag-asa sa Diyos. Ang pagtanda ay nagiging magaan kapag ang pag-asa ay nakatalaga sa Diyos at hindi sa iyong kalagayan. Ano daw po? Ang pagtanda ay nagiging magaan kapag ang pag-asa ay nakatalaga sa Diyos at hindi sa iyong kalagayan. Ikalawa po, gugulin ang pagtanda sa pagsamba sa Diyos. Gugulin ang pagtanda sa pagsamba sa Diyos. Ang sabi po sa Lucas 2:37b, lagi siya sa templo at araw-gabi sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Si Ana ay tumanda sa templo. Ang sabi sa talata, lagi siya sa templo. Sa NIV version po, she never left the temple but worshiped day and night, fasting and praying. Hindi lang po once a week o tuwing Sunday pumupunta si Ana sa templo, kundi palagi siyang nasa templo araw at gabi. Tayo minsan, Sunday na lamang, natamad pa. Si Ana po ay araw at gabi, araw-araw. Araw-araw, araw at gabi. Walang pinalalampas na panahon at pagkakataon si Ana para magpuri at makinig ng salita ng Diyos. Imagine po natin isang 84 years old na lola, matanda, mahina ang tuhod. Ano pa po ang katangian ng matanda? Mahina ang tuhod, malabo ang mata, mahina ang pandinig, kulubot ang balat, malat ang boses. Subalit araw-gabi na sa templo upang sumamba sa pamamagitan ng pag-aayuno at pananalangin. Nakakahanga po. Ano po? Bakit hindi ka sumamba? Ay, medyo masakit yung ulo ko. Medyo pa lang. May nakikita po ba kayong ganitong uri ng matanda sa panahon ngayon? Araw at gabi sa templo, kahit kulubot na ang balat, mahina ng tuhod,
Malabo ang mata. Parang walang ganun. Ano po? Sa panahon kasi natin ngayon, ang ganitong edad ay nasa loob na lamang ng bahay. Bihira ng lumabas. At madalas mas gugustuhin pang manood ng TV maghapon. Alam ang palabas, sunod-sunod yun, yung oras. Ay, ano na ngayon? Kardo. May kardo pa baga? Ang tagal na po namin hindi nanonood ng TV ay. Bihira na makapunta sa church. Ngunit itong si Ana, siya ay patunay na hindi hadlang ang katandaan para hindi mo magawang sambahin ang Diyos. Kahit sa kanyang katandaan, hindi siyang nagsasawang mamalagi sa templo para manalangin. Katulad ng sinasabi po sa unang Tesalonica 5:17, manalangin kayong walang patid. Si Ana ay isang halimbawa sa pagtupad sa utos na ito. Ang kahanga-hanga pa kay Ana ay ito. Sa kabila ng kanyang edad at katandaan, nagagawa pa rin niyang mag-ayuno o mag-fasting. Sa mga nakaranas mag-fasting, madali po ba o mahirap? Ay, hindi ako makakapag-fasting. May ulcer ako. Ay, hindi ako makakapag-fasting. May maintenance ako. Ang hirap naman, nakakahilo yun. Pero si Ana po, ilang taon nga ni siya? 84. Kasi kapag nagpapasting, kailangang malakas ang resistensya. Walang iniinom na maintenance para magawa mong mag-fasting. Ngunit para kay Ana, bagamat siya'y matanda na, ang pananalangin at pag-aayuno ay bahagi ng pagsamba niya sa Diyos. Ito ay patunay na hindi nasusukat ang pagsamba sa lakas ng katawan o sa edad, kundi ito'y nasa katapatan ng puso. Kahit mahina na ang katawan, maaaring maging malakas ang espiritu. Maaaring nagsisimula si Ana magpuri at sumamba sa Diyos sa kanyang murang edad noong panahong pang bata pa siya. Kaya kahit sa pagtanda, dala-dala niya ito. Naging bahagi na ng kanyang buhay ang sumamba sa Diyos. Kaya katulad ng sinasabi sa Kawikaan 22 verse 6, start children of the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. Kung sa murang edad pa lamang ay marunong ng sumamba, madadala ito kahit sa pagtanda. Kaya mga kapatid, kung hindi natin sasanayin ang ating sarili, ang ating puso sa pagsamba sa Diyos, habang bata pa, habang malakas pa, mahirap itong simulan kapag matanda na. Sapagkat ang pagsamba ay hindi kusang dumarating. Kusa-kusa po baga? Ang pagsamba ay kailangan ding i-practice upang ito'y lumalim, tumibay, maging bahagi ng iyong puso. Ang puso kasi nating mga tao ay madaling mapunta sa ibang Diyos. Madaling mapunta ang ating puso. Ang puso ng mga tao ay madaling mapunta sa ibang Diyos. Sa pera, sa tagumpay, sa sarili, sa kalayawan. Kaya kung habang bata pa lang ay sinasanay natin ang ating sariling lumapit at sumamba sa Diyos, ang pagtanda ay nagiging makabuluhan, lumalalim, at puno ng presensya. Ganito po ang sabi sa Ecclesiastes 12 verse 1. Ecclesiastes 12 verse 1, remember your Creator in the days of your youth. Ang panahon ng kalakasan ay panahon para alalahanin at sambahin ang Diyos. Katulad ni Haring David, ang kanyang awit ay puno ng pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sabi po sa awit 27 verse 4, one thing I ask from the Lord, this only do I seek,
that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. To gaze the beauty of the Lord. Kay David, isang bagay lang ang hinihiling niya sa Diyos, ang tumira sa templo habang siya'y nabubuhay. Ang sabi niya, this only do I seek. Iisa lang talaga ang kanyang hangarin, ang makita at masamba ang Diyos. Ang mapagmasdan ang kagandahan ng Diyos. Grabe ang puso ni David. Ganon din po ba tayo? Ganon din po ba ang desire ng ating mga puso? Kung tatanungin ko po kayo, ano ang wanting nyo? Tulad ni David, ano ang isang bagay na hiling nyo sa Diyos? Kayamanan? Asawa? Anak? Matagumpay na buhay? O higit pa sa mga ito? Naway ang mga puso natin ay maging katulad ng puso ni David, na ang pinakamimithi, ang pinakahahangad, ay walang iba kundi ang masumpungan at makilala ang Diyos. Katulad ni Ana, bakit hindi siyang nagsasawang mamalagi sa templo? Araw at gabi. Bakit hindi siya nagsasawang magpuri sa Diyos? Dahil ang puso niya ay palaging namamalag sa presensya ng Diyos. Araw at gabi siya'y nananabik na masamba at makaniig ang Diyos. Katulad man din po natin, kapag nasasamba natin at nakakaniig natin ang Diyos, walang iba pang halaga kundi yung ma-appreciate natin ang ganda ng Panginoon. Wala nang pwedeng ipalit doon. Kaya kahit sa pagtanda, hindi natin mararamdaman ang pagka-bored o malamyang pagsamba sa Diyos kung palagi nating sinasanay ang ating sarili na kausapin at purihin ang Diyos. Ang pagsamba ay nagtataglay ng habits of the heart, pagiging tapat sa pananalangin, paglapit sa Diyos kahit ano ang nararamdaman, pagtitiwala sa Kanya sa gitna ng problema, at pakikinig sa banal na Espiritu. May isa po akong awit na napakinggan habang ako'y gumagawa sa bahay ay nagapatugtog po ako. Ang sabi po ng awit, ako'y magpupuri anuman ang damdamin. Napatigil po ako. Ang Diyos ang bahala sa akin. Ang pagpupuri ay sandata. Habang ako po'y minsan tayo nagpupuri dahil tayo masaya. Minsan tayo nagpupuri dahil nakamit natin ang mga gusto natin. Pero ang sabi po ng awit, ako'y magpupuri anuman ang damdamin. Minsan pinipili nating magpuri kapag lamang tayo masaya. At kapag malungkot ay hindi na natin magawang magpuri. Sabi ko, naisip ko, ang pagpupuri sa Diyos kahit luhaan ang ating puso. Ang Diyos ang bahala sa akin, ang sabi po ng awit. Kaya patuloy nating sanayin ang ating mga sarili na sambahin ang Diyos kahit sa panahon ng ating pagtanda. Minsan pinipili natin, sinasabi natin, ay kayo na't kayo'y bata-bata. Pero kung atin pong laging ipapraktis ang ating sarili, kahit tayo natanda na, ang ating puso'y nagpupuri pa rin sa Diyos. Napakabuti po ng Diyos. Ikatlo, gugulin ang pagtanda sa paglilingkod sa Diyos. Gugulin ang pagtanda sa paglilingkod sa Diyos. Ang sabi po sa Lucas 2:38, Lucas 2:38, nang oras na iyon, lumapit siya kina Jose at Maria at nagpapasalamat sa Diyos.
Nagpasalamat sa Diyos, nagsalita rin siya tungkol sa sanggol sa lahat na naghihintay sa pagpapalaya ng Diyos sa Jerusalem. Makikita natin sa talata na si Ana, sa kabila ng kanyang katandaan, ay hindi tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Siya, bilang isang 84 years old na balo, ay hindi kailanman itinuring na ang sarili wala ng silbi. Maraming tao kasi ang naniniwalang kapag tumatanda na sila, tapos na ang kanilang panahon at ang pagiging kapaki-pakinabang. Ngunit ipinakita ng buhay ni Ana na hindi kailanman nawawala ng papel, hindi kailanman nawawalan ng papel ang isang taong buong pusong nagpapagamit ng kanyang buhay sa kaharian ng Diyos. Hindi ka mawawalan ng papel kung buong puso mong ipaglilingkod ang iyong buhay sa Diyos sa gitna ng iyong katandaan. Sa katunayan, madalas pa nga lalo tayong nagiging makabuluhan kapag tayo'y tumatanda. Ang katandaan ay hindi nangangahulugang pag-uurong sa paglilingkod, kundi pagpapatibay pa ng misyon. Awit 92 verse 14, kahit sa katandaan ay namumunga sila, mananatili silang masigla at sariwa. Nagpapatunay na maaring maging mabunga ang buhay kahit sa mga huling taon. Ang isang taong tapat sa Diyos, kahit matanda na, ay magpapatuloy ang kabutihan, magpapatuloy ang kaalaman, impluwensya, at mabubuting gawa. Sa Diyos, ang katandaan ay panahon pa rin ng pagiging kapaki-pakinabang. Hindi manangaral si Ana ng maraming tao o humaharap siya sa malalaking pagtitipon. Ipinapakita ng kanyang buhay na ang paglilingkod ay hindi kailangang palaging mapapansin. Hindi kailangan laging hayag. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paglilingkod ay yung hindi napapansin. Tulad ng pananalangin, pag-aayuno, pagpapalakas ng loob sa mga kapatid, pagbabahagi ng mabuting balita sa mga nakakasalamuha araw-araw, at pagiging isang matibay na patotoo sa katapatan ng Diyos. Unang Korinto 12:22, ang mga bahaging tila mahihina ay siya lalong kailangan ng katawan. At dito natin mauunawaan na ang mga matatanda sa iglesia ay napakahalaga. O may katabi ka bagang medyo nauna na ang edad? O wag nating sabihing matanda, yung nauna na ang edad, may katabi ka ba? O sabihin mo, mahalaga ka sa iglesia. Napakahalaga mo sa iglesia. Ang kanilang karanasan, ang kanilang kaalaman at lalim ng pananampalataya ang nagbibigay ng lakas at direksyon sa maraming nakababata. Magapayo, magasabi ng tamang dapat lakaran. Ang simpleng kwento ng katapatan ni Ana ay sapat upang palakasin ang pananampalataya ng mga naghihintay noon sa pagdating ng Mesyas. Ang pananalangin na siyang pangunahing ginagawa ni Ana ay isa ring pinakadakilang paraan ng paglilingkod. Maraming tagumpay ng iglesia ang bunga ng pananalangin ng mga matatandang patuloy na lumuluhod sa Diyos araw at gabi. Napakahalaga, ano po? Santiago 5:16, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid. Kaya naman ang buhay ng isang senior na matapat at mapanalanginin ay mas makapangyarihan kaysa iniisip natin. Ang kanilang paglilingkod ay hindi sinusukat ng lakas, kundi sa katapatan ng puso. Ang edad man ay nagdadala ng kahinaan, ngunit ang karanasan at katapatan naman ang nagbibigay ng lalim sa kanilang ministeryo. Ang mga puting buhok
O, si may puting buhok. Ang mga puting buhok ay hindi tanda ng pagkalanta. O, ano daw? Ang puting buhok ay hindi tanda ng pagkalanta, kundi ito ay tanda ng karunungan at karanasan. Ay, may uban na pala ako. Yan, yun daw po ay tanda ng karunungan at karanasan. Ang sabi sa Kawikaan 20 verse 29, ang kaluwalhatian ng kabataan ay ang kanilang kalakasan. Ang kaluwalhatian ng kabataan ay ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matatanda ay ang kanilang uban. Ba? O ano daw? Ang kaluwalhatian ng kabataan ay ang kanilang kalakasan at ang kagandahan ng matatanda ay ang kanilang uban. Ibig sabihin, huwag na tayo magtitina. Yun daw po ang kagandahan ng matatanda. Ang mga kulubot na balat naman ay hindi bakas ng kahinaan, kundi bakas ng mga panahong tinataglay sa biyaya ng Diyos. Kaya kahit sa panahon ng katandaan, ang pag-iingat at paggalingan ng Diyos ay patuloy na mararanasan. Ang edad ay hindi hadlang upang makapaglingkod, kundi pagkakataon upang maging mas malalim at matatag ang natitira pang mga buhay habang ipinapagamit sa Diyos. Si Ana ay patuloy na ginagamit ng Diyos simula sa kanyang kabataan hanggang sa kanyang katandaan. O mga kabataan, hanggang sa katandaan ha, walang iwanan sa paglilingkod sa Diyos. At ngayon, kahit siya ay napakatanda na at balo pa, mga kalagayang madalas maliitin noong panahon nila, ngunit pinatunayan ng Diyos na ang tinitingnan ng tao bilang mahina ay maaaring maging instrumento ng napakahalagang layunin. Siguro tinutuya noon si Ana, tanda na, balo pa. Ngunit pinatunayan ng Diyos na ang tinitingnan ng tao bilang mahina, ayun pa ang gagawing instrumento sa napakahalagang layunin. Ang sinasabi po sa unang Samuel 16:7 ay ito, ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Dahil sa kanyang tapat na puso, ginamit siya ng Diyos upang maging isa sa mga unang nagpahayag tungkol sa Mesyas. Hindi aksidente na si Ana ay pinili ng Diyos para magpahayag ng mabuting balita tungkol kay Jesus, sapagkat nang dumating sina Jose at Maria sa templo, si Ana ay naghihintay, nagbabantay, nananalangin at nakikinig sa Diyos. Kaya nung dumating si Jesus, alam niya agad, ang mga nasa presensya ng Diyos ay handa kapag kumikilos ang Diyos. Ang mga nasa presensya ng Diyos ay handa kapag kumikilos ang Diyos. Kaya isang paalala muli sa atin, na manatili tayong matapat na naghihintay sa presensya ng Diyos. Palagi tayong mamalagi sa kanyang presensya. Katulad ni Ana, hindi niya ginawang rason na dahil matanda na, hindi na siya maglilingkod. Kahit sa kanyang katandaan, siya'y nanatiling matapat na naglilingkod. Tayong lahat ay tatanda, ngunit nasa atin kung paano natin gagamitin ang yugto ng ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Kung gugugulin natin ang ating katandaan sa pag-asa, sa pagsamba at paglilingkod sa Diyos, makikita rin natin ang katuparan ng kanyang mga pangako. At sa huli, masasabi natin ng may kumpiyansa, Panginoon, ginugol ko ang aking buhay at pagtanda sa iyo. Sulit ang lahat. Masasabi kaya natin yon hanggang sa ating pagtanda, Panginoon, ginugol ko ang aking buhay at pagtanda sa iyo. Sulit ang lahat. Ngayong umaga po, sa buhay ni Ana, natutunan natin ang pagtanda ay hindi panahon ng pangamba, takot, kundi panahon ng pagtitiwala sa Diyos.
Tayo ang pumipili kung ang ating katandaan ay gugugulin sa pangamba o sa pag-asa, sa pag-iisa o pagsamba, sa pagsuko o sa paglilingkod. Si Ana ay may lahat ng dahilan para mawalan ng pag-asa. Namatayan ng asawa, matanda ng mag-isa, dumanas ng mahabang panahon ng paghihintay, ngunit hindi niya hinayaan na ang kanyang edad at karanasan ang magdikta ng kanyang direksyon. Pinili niyang mamalagi sa presensya ng Diyos. Pinili niyang ipagkatiwala ang kanyang buhay sa Diyos. Dahil sa kanyang katapatan, nakita niya ang katuparan ng pinakahihintay na pangako, ang pagdating ng Mesyas. Mga kapatid, hindi natin kontrol ang takbo ng panahon. Hindi natin kayang pigilin ang ating pagtanda. Pero kaya nating piliin paano tayo tatanda. Tatanda ba tayong may takot? Tatanda ba tayong may hinanakit at puot? O tatanda tayo na may layunin? Tatanda bang naghihintay na lang ng oras? O tatanda na patuloy na ipaglilingkod ang buhay? Ang sabi sa 2 Corinto 4:16, kahit humihina na ang aming katawang panlabas, ang aming pagkataong espiritual ay pinalalakas naman araw-araw. Ito ang sekreto ng isang taong tumatanda sa piling ng Diyos. Humihina ang katawan, ngunit tumitibay ang espiritu. Lumilipas ang mga araw, ngunit hindi nauubos ang pag-asa. Kaya naririto ang hamon sa atin, kung may natitira pa tayong lakas, ialay natin. Kung may natitira pa tayong panahon, ibigay natin. Kung may natitirang pang pagkakataon, ipaglingkod natin. Hindi kailanman nasasayang ang ating buhay, kung ngayon pa lang ay ipapagamit natin ito sa Diyos. Tanungin natin ang ating mga sarili, paano ko gugugulin ang aking pagtanda? Naway makita natin tulad ni Ana, na ang pinakamainam na lugar sa ating puso ay ang nasa presensya ng Diyos. At ang pinakamainam na pagpapagamit ng ating panahon ay para sa kanyang layunin. At nawa ang sagot natin ay tulad ng sagot ng isang pusong tapat at handang ialay ang lahat. Masasabi nating, Panginoon, ang aking kabataan, ang aking kalakasan at katandaan, lahat ay para sa iyo. Ano daw po? Panginoon, ang aking kabataan, ang aking kalakasan at katandaan, lahat yon ay para sa iyo. Purihin po ang Panginoon, pagpalain tayong lahat. Sa Diyos po ang kapurihan at pasasalamat. Magandang umaga pong muli.